mga sir, this is OX back again with another video. So sa video na to, mag-review tayo ng amplifier, which is yung ganito. Kasi I think ano na to more than a year na sa akin to yung Broadway na Class D na power amplifier. So bakit ngayon ko lang ni-review? Kasi dati yung parang initial testing na yun eh. Ngayon ito talaga yung totoong review ko sa kanya. Lucene Remex. Kasi more than a year ko siyang ginagamit. I think yung most used ko siya na power amp ito talaga yung palagi kong ginagamit sa mga gig, sa mga na try ko na rin ito sa upas gamitin. Pero parang mas applicable siya or mas useful siya kung gamitin natin sa mga gig or sa mga service na kung tawagin. Una kasi yung plano ko kasi ng ng billing ko sana yung sa Lazada na I think yung dati is na 9,000 plus na 4 channel rin na slim or 1 RU na power amplifier. Nakita ko yung niya, yung reviews niya, okay naman. Pero nung nakita ko yung guts niya, ayun, doon ako duda talaga na na hindi parang sabihin natin parang hindi to yung yung nakikita ko na mga Class D na kagaya ng mga Senbosen, mga Powersoft, ganun, mga CBR. Iba yung laman ng ganun eh. Nagtanong ako kay Broadway. Dati hindi ko pa siya alam kung maglalabas siya ng Class D. Tanong ko siya kung meron siyang Class D power amplifier na 1 RU. Pero meron talaga siyang Class D. Hindi lang patok kasi pagkakalam ko medyo mahal talaga yung mga ganitong Class D, mga setup eh. Kaya yan yung ayaw ng mga Pinoy kasi mas magustuhin nila na Class H na mabibigat kaysa sa Class D. Kaya lang medyo mas mahal talaga yung yung Class D. Pwede ako magsabi ng kahit anong hindi maganda sa mga products yan kasi yung talagang mag-review talaga ako, ilalabas ko talaga yung pros and cons ng gamit. Kaya nito, yung Juson Airbus 15. Maganda talaga to eh. Yung nga lang, yung yung this is made of MDF or parang nagtatalbo na kahoy. Kaya kung outdoor mo siya gamitin and maulanan, kung papasukan ng tubig, lumalambot. Yan lang yung aya ko dito. Although sa sounds naman, sa tunog, one of the best sounding cabinets na parang hindi naman siya budget friendly kasi medyo mahal naman talaga siya ngayon. Yan yung masasabi ko kay Airbus. Maganda naman siya, hindi na talaga yung cabinets niya is made of MDF, which is yung ayaw kong gamitin kung outdoor, kung mabasa. Pero punta tayo sa Class D. Yung huge difference talaga is yung naganda na talaga ako sa niya, sa compactness and lightweight siya. Kaya mostly ginagamit ko sa dito kung gagamit ako ng full range, gaya niyan, yung Airbus, kabilang channel is full range and kabila is sub. Minsan ginagamit ko dito is 4 na sub na 1,000 watts. Patalagang ng swabing-swabe lang siya and hindi naman siya, sabihin natin parang hindi naman siya gano'ng kalakasan yung tunog niya. Although, sa Class D talaga is sobrang lambot talaga tunog ng mga bass kasi nasa sabihin natin parang low impedance yung pinapalabas niya na signal. Wala lang yung napapansin ko sa kanya kung Class D yung gagamitin natin. Compare natin sa mga Class H, medyo may mga tigas yung tunog nito. Or parang may iba talaga yung hatak ng Class H compare natin sa Class D. So, dati sinabi ko na sensitive sa voltage drop. Pero sa totoo naman, hindi naman talaga. Mali lang ko doon kasi hindi ko alam na may auto volt pala ito. Parang nag-a-adjust na kahit low voltage, hindi siya magti-trip off ng dali-dali. Yan lang yung napansin ko. Na-try ko to ng mga low voltage, siguro mga 190, ganun. Functional pa naman siya. Although parang nang madali lang siya mag-clip. Yan lang yung napansin ko kung low voltage. Kahit naman na ampli na low voltage, madali naman talaga yung mag-clip na yun. Yung isa pa is parang naganda na ako sa tunog niya, especially kung sa mga full range, kung gamitin mo sa full range. Kasi parang hindi mo sa kailangan ng EQ or processors. Talagang ito lang yung dalhin mo, mixer, ganyan. Ano na yan yung setup mo, parang kumpleto na talaga or parang satisfied na kung para sa akin, parang satisfied na ako sa tunog niya. Kaya parang hindi ko na kailangan parang wala na akong gagalawin ng iba pa. So, siyempre kung magbe-bass ka naman, siyempre kailangan natin ng crossover kasi 4 channel yung inputs nito and 4 channel rin yung outputs niya. Yun yung isa pa nito is parang maingay yung startup niya, parang blower ito.
Yan, narinig nyo parang ano, maingay yung fans niya. Sample tayo na tunog. Wala po yung EQ. Tama na yan kasi copyright po yan ng music. So, ito na kahit more than a year na siya, very minimal lang talaga yung ano niya. Sabihin natin parang wala naman talagang issue eh. Kasi parang hindi pa ako nagkaka-technicals dito sa kung ito yung ginagamit ko. Minsan pa nga yung ganito yung Class H, especially yung ganito yung DX20, ano pa to, parang may prone pa sa minsan na mawala yung signal sa kabilang channel. Ito, wala talagang issue eh. Hindi naman sa talagang wala pa ako na-encounter na siya na issue or damage siya dito. Yun nga lang, yan na talaga. Kaya may tuturing ko siya na one of my most reliable amplifier na nagamit ko. Ayan. So, Broadway D15 for channel Class D. Yan yung review ko sa kanya. So, lilinisin na natin to kasi marami pang gigs na gagamitin to.